Cooks, pasiklaban na! Isang pantry na punong-puno ng iba't ibang ingredients ang nakahanda para sa mga cook. Abot kamay lang nila para makabuo ng kani-kanilang special menus. Ang kulang na lang, diskarte ng bawat cook kung paano nila maipapalabas ang kani-kanilang personality at specialty gamit ang napili nilang ingredients. Nung in-announce na ni Marvin yung gagawin naming courses, yung sa final showdown namin, yung appetizer, yung dessert at saka yung main course. Siyempre, na kailangan bagay sa karakter namin, ako talaga, ang karakter ko talaga sa pagluluto, yung kailangan simple, tipid, pero bongga. Nung inutusan na kami sa pantry, main ingredient ko talaga, hinanap ko yung tokwa. So nagpanik ako na hindi ko siya makita. Binuksan ko lahat ng freezer, wala akong nakitang tokwa. Nakahinga lang ako nung nakita ko may part doon na may tokwa pala talaga. So parang nakalma naman ako. Si Ara, kumuha ng mga gulay at prutas. Ano kaya ang naiisip niyang signature menu? Ano naman kaya ang niluluto ni TJ sa isip niya? Yung sinabi naman ni Marvin yung showdown na gagawa kami ng mga dishes na mag-represent ng self, yung first talaga na pumasok sa akin is European talaga kasi yun talaga yung hilig ko eh. Pasta, parang ano. Pagdating sa kani-kanilang cooking stations, di nag-aksaya ng oras ang top 3. Ang style ni Ara, comfort food. If we're going to see, kahit sa lahat ng pinanalunan kong prize challenge, lahat yung simpleng dish. First, purple dish, ube. That's really simple. Pero it's just the way kung paano mo siya in-execute, kung paano mo pinaliwanag. Ginatang halo-halo, which is the second one. Simple pa rin. Tsaka very Pinoy. Pwede pakibalot yung tira mamaya iuwi ko? Opo. Dun lang talaga ako kasi yun din yung alam ko. Yun na talaga ako. So yun yung nag-stick ako sa concept na yun. Inuna naman ni TJ ang mise en place sa kanyang binabalak na appetizer. Time check, cooks! 30 minutes na ang nakakalipas. You have 2 hours and 30 minutes left. Isang napaka-exciting na araw para sa ating lahat. Ara, TJ Ting, napakagagaling ng Masters of the Table and we expect the best from you. Huwag nyo kaming biguin, huwag nyong biguin ang mga sarili ninyo. So what's your appetizer? Sir, my appetizer is a Filipino cuisine infused with Japanese because I'll be making lumpiang sariwa in tofu pouch. Ano bang meron ko bang na gusto mong maramdaman namin sa mga dishes mo? Ano meron ko bang naisip na theme? Ang gusto ko pong maramdaman ninyo sa dishes ko, although kasi po ako as a mommy, gusto ko po na ma-serve ko yung family ko with food na maganda, na presentable, na ma-enjoy nila pero sa murang halaga lamang po. Ang pagiging madiskarte ng mami ang naging strategy ni Ting sa buong laban niya sa Kitchen Superstar. Congratulations. Bata pa lang daw siya, marami nang pinagdadaan ng hirap si Ting. Walang kuryente noon sa kanila at takot pa siya sa dilim. Kaya naman lagi siyang nakatambay sa tabi ng gasera kung saan nagluluto ang kanyang lola. Doon lang daw kasi maliwanag.
Yung inuupahan naming bahay, naputulan ng kuryente, wala kasi kaming pangbayad. Pero napagtyagaan ko ang ganong buhay. Walang tubig, nagsasahod kami sa ulan. At age 20, nakapag-asawa si Ting, pero isang trahedya ang sumubok sa kanya nang mamatay ang kanyang mister bago pa man sila mag-first anniversary. Pero di nagtagal, nakilala niya si Sato, isang Hapon na naging katuwang niya sa buhay for the past 12 years. Si Sato rin ang inspirasyon niya sa pagsali sa Kitchen Superstar. Sa top 21 finalist, siya ang nagtamo ng pinakamataas na score sa Egg Showdown. Hindi ko rin na-expect na magiging leader ako dun sa Egg Challenge, tapos naging leader ako ng Blue Marlins. Bilang leader ng Blue Marlins, naging susi si Ting sa kanilang pagkapanalo sa unang Mega Showdown. 101 points! Ang sarap ng feeling na unang-unang salang mo sa Mega Showdown, mananalo yung nilid mong grupo. 300 o 500 katao man ang kailangang ipagluto, hindi nagpatinag si Ting. Sige mami, ako na po magbubuhos. Pakilagay na lang po dyan. Pati sa mga showdown kung saan nasubukan ang kaalaman ng mga cook sa kusina, top-notcher din siya. Para di mangitim ang prutas tulad ng mansanas, pagkatapos mo siya hiwain, dapat ay ibabad mo sa... Tubig na may acid gaya ng lemon. Very good. Nakakadalawa na si Ting. Bawat showdown, naging oportunidad para kay Ting. Hindi lang para umangat sa kompetisyon, pero para matuto at para mahasa ang galing niya sa pagluluto. Every day sa mga challenge na dinadaanan namin, win or lose, nandyan yung mananalo ka, nandyan yung matatalo ka. Nandun yung parang lalo kang nagiging eager na lumaban para maakyat mo kung ano man yung gusto mong akyatin. Ano naging inspiration mo dyan sa dish na yan? Paano mo naisip yan, tofu pouch? Tofu pouch po kasi minsan gusto ko maging vegetarian na kahit wala siyang meat, parang yung pinakabalat niya, yun na yung pinaka-meat. Kasi po, inspiration ko nga since Japanese po yung asawa ko. Tofu pouch, meron silang tinatawag na inari juice, pero syempre Filipino ko, gusto ko rin may pagbalaki yung dish ng Filipino. And at the same time, diabetic siya, so kaya kailangan kong gumawa ng dish na healthy. Ang king-talino at diskarte ng isang may bahay ang maghahatid nga ba kay Ting para maging kauna-unahang kitchen superstar. Time check! 2 oras na lamang ang natitira. Desperado na si Angeline. Babalik tayo sa dati kung titigil ka na. Nagmamakaawa ko sa'yo. Buntis ako. Tumigil